Good morning. Ako nga pala si Toto Rodel Domingo, taga Malolos, Bulacan. Siguro na-invite ako dito, nakwento ko lang sa inyo, Nag-start ako dito, hindi ko alam yung gantong negosyo. Kasi una-una, sabi nga nila, pwede daw kumita. Kaya lang, hindi nyo po natatanong kung ano yung background ko. Ang background ko po dati, talagang sobrang hirap i-give up yung career ko. Kasi dati po akong professional. So doon ko sa profession ko, siguro nagtataka kayo kung ano yung profession ko, Dati po kasi ako nakatambay. So nung tambay po ako noon, inoferan po ako ng kaibigan ko na pwede daw kumita ng malaki. So ang thinking ko po noon, kung kikita na malaki, imposible nakitain ko kasi hindi naman po ako nakatapos, hindi naman po ako nakapag-aral. Sabi ko, ako kumikita lang ng malaki, siyempre yung mga nakatapos, nakapag-aral. Naniniwala po ba kayo na talagang tambay ako? So, nung nag-start po ako, hindi po ganito ang itsura ko. Nung nagsimula po ako, ito po ako dati. Nung nagsimula po ako sa ganitong industriya, ito po ako noon. Kung titingnan nyo po, nung upo po ako sa seminar, wala pong tumatabi sa akin. Kasi tingnan nyo po ako, imagine nyo, ito itsura ko dati, tapos tatabihan mo. So, natatakot po sila. Kahit po ako, natatakot ako Kasi baka dukutan ako, parang snatcher. So, kung titingnan nyo po, ito ako dati nung nasa seminar. Sabi ko, paano babaguhin ang buhay ko? Ganito nga itsura ko. Pero good news po, dati po, ito itsura ko. Pero ngayon po ba, mukha pa po ba akong tambay? Siyempre, ngayon po, hindi na mukhang tambay. Kasi po, pinag-aralan ko po yung negosyo. Yung negosyo po, binilikan ko siya. After 2 days po, bumalik ako. Umupo po ulit ako ng seminar. So, pag upo ko ng seminar, naintindihan ko na pwede daw maglabas ng 8,000. Sabi ko, 8,000, wala ako niyan. Unang-una, wala akong pagkukunan. Isipin niyo po, tambay ako dati, wala akong 8,000. Ang meron lang po ako paraan. Ang iniisip ng ibang tao, pagka daw ikaw umattend ng seminar, is pagkakakitaan ka lang. Tingnan niyo po, bigyan ko po kayong example. Kung pagkakakitaan lang po ako, sana hindi ganito ang inimbita. Sana mayaman. Tama? So doon na po nagsimula yung aking pagne-network. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako magaling. Ang magaling po ang sistema. Kasi bakit po, yung sistema po na to, pair po Ang networking po pair. Mahirap ka, mayaman ka, pogi ka, maganda ka, pwede kang yumaman. Bakit po? Dahil po sa ganitong industriya, ako po sa totoo lang hanggang ngayon hindi ako makapaniwala. Dahil po sa 8,000 na yan, sabi ko kung may 8,000 ka ngayon, itago mo sa ilalim ng unan, hindi siya kikita. Baka nga dukutin pa ng asawa or mga anak mo yung 8,000. Ginawa ko po, in-invest ko po sa loob po ng ilang buwan. Good news po, nakapaglabas po ako ng Mitsubishi Mirage. Nandun po sa parking. Hanggang ngayon po, hindi po ako makapaniwala talaga na pwedeng mangyari yung nangyari po sa ibang tao. Ito pong negosyo na to, napakaganda po talaga. Bakit po? Kasi hindi naman pinag-uusapan kung magaling ka Nakaimbita po ako magaling. Nakaimbita ulit yung magaling. Ibig sabihin po, kumita na kumita, pwede po akong kumita. Kailangan na po makapag-desisyon ka ngayon. Sa isang bagay po, hindi po natin malalaman ang isang bagay kung totoo o hindi, kung di mo susubukan. Halimbawa po, swimming pool. Hindi mo naman malalaman yan kung malalim o mababaw, kung di mo lulusungin. So, ganun po yung sinubukan ko sarili ko. Sabi ko, kaya ko to. Sa edad ko po, 36 years old na to, sabi ko, ayoko na ng kahirapan. Sawang-sawa na po ako sa hirap. Kasi po yung hirap na yon, galing po ako sa mahirap na pamilya. Kaya hindi po ako nakapag-aral. 10 po kami magkakapatid. Ultimo pagpapagupit, di na ako nakapagpagupit. Imagine niyo po yung nangyari sa akin ngayon, Ako po itong tuwa, may pamilya na po ako, may anak na po ako. Pagka po namamasyal kami, dala-dala ko yung kotse. Nakikita ko po yung anak ko sa likod, naglalaro, masaya siya. Yung asawa ko, masaya siya. Ayoko po kasi mangyari sa buhay ko ngayon yung nangyari sa pamilya ko. Kasi po namatay sila at namatay, hindi man na lang nila nakatikim ng ginawa. Ako po, sabi ko, hindi naman masama na pinanganak na mahirap, pero ang masama daw po pala ay yung mamatay ng mahirap. Yun po yung kinakatakutan ko kasi wala pong permanente ngayon Ito pong kotse na to, yung kinikita ko dito, isang click lang po ni Lord dyan, pwede niyang kuhanin Huwag po tayong isipin natin, hindi po tayo lahat ay, kung titingnan niyo po, hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo. Hindi natin alam kung magigising ka pa. Ano punto ko? Lahat po tayo kukuhanin. Hindi naman ngayon, wag naman sana. Kaya ang punto ko po, pag nawala ako, maiiwanan ko po yung kotse sa asawa ko. Maiiwanan ko po yung network sa asawa ko. Ibig ko po sabihin, sa ganitong industriya, marami pong pwedeng magbago sa inyo. Yun lang po, at maraming salamat po. Ako nga po pala ulit, si Toto Domingo, ang tambay ng Malolos.